Pananakit ng suso, minsan kahit maglakad ka lang, tumakbo ka, masakit talaga sila. Sa mga breastfeeding mothers, sa nipple mismo maaring pumasok ang mga bakterya, magkakaroon ng infection. Very important no yung tamang sukat ng bra at pagsusuot ng Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang sintomas na laging sinesearch ng mga babae sa internet or baka pati lalaki rin, hindi ako sure. Pero nakikita kasi namin sa website ng Medico.ph, isa sa mga pages na consistent na maraming views yung tungkol sa karamdamang to. At ito ay walang iba kundi ang pananakit ng dede o ng suso. So, today, pag-uusapan natin yan and ang magpapaliwanag sa atin ay si Dr. Bian Canlas, ang ating resident na doktor at resource person. So, Doc Bian, diretsahan tayo ulit. Pag nananakit ang ating mammary glands, ano po ba ang mga causes nito? pag sinabi natin no, pananakit ng suso or breast pain o ang medical term natin ay mastalgia, maraming mga covert na causes. Ang pinakauna natin i-discuss of course is hormonal changes. So sa mga babae, I'm sure lahat tayo nakakaranas ng breast pain monthly dahil yan ay expected o normal na nangyayari sa atin 3 to 5 days bago ang ating regla. So meron talagang breast tenderness, so kumbaga kapag minsan kahit maglakad ka lang, tumakbo ka, masakit talaga sila, no? At ito ay typically nawawala kapag ka nagsimula na ang ating regla. Normal ito, no? Hindi dapat ikatakot, no? Kung buwan-buwan nakakaranas nito, wag po kayong matakot dahil ito ay normal at expected, no? Na kakibat na simptomas kasabay ng ating regla. Pangalawa na dyan, kung kayo ay nagbe-breastfeed. So, sa mga breastfeeding mothers, common yan na nakakaranas sila ng breast pain. Maaring ito ay dahil sa maling latch o maling pag dede ng mga bata sa kanila, no? So, maaring baka nakakagat o kaya mali yung mismong posisyon ng bata kapag sila ay dumidede. So, maaring mag-cause ito ng pananakit. At of course, kung naman nagkaroon ng infection, no, common din yan. Baka nagkakaroon ng mastitis. Common yan sa mga breastfeeding women. Pero maaari ring mangyari sa mga babae na hindi naman nagbe-breastfeed. So, pag sabi natin na mastitis, ito ay infection. So, hanggat naroon ng infection, of course, magkakaroon ito ng pananakit. Sorry, interrupt lang ako. Nai-infect ng dede? Yes. Anong nagkakos nito? So, of course, bacteria, no? So, pwedeng pasukan ng bacteria lalo na kung nagbe-breastfeed kaya common siya sa breastfeeding, no? Dahil of course, no, merong milk na nandiyan. So, madalas nga yung pain kapag na napupuno ng milk yung dede nila, no? So, sumasakit na siya. So, kapag ngayon nagkaroon ng pagpasok ng bacteria, maaring broken na skin. So, pungpung ang ating balat, no? At yung doon sa nipple mismo, maaring pumasok ang mga bakterya, magkakaroon ng infection. So kapag kaganot, namumula usually ang affected na breast, merong pain ng affected na breast. Of course, makakailangan yon ng check-up at antibiotics para gumaling. So hindi siya basta-basta mag-resolve on its own. So, pero makakatulong of course kung iinuman ng mga pain relievers din. So para matanggal yung sakit. Yes, no? Ang isa pa na mga pwedeng mag-cause ng breast pain, although hindi usual, no? Kung mayroong mga bukol. So, hindi lahat ng bukol po ay nagko-cause ng pain, no? Even breast cancer. So, hindi lahat ng breast cancer nagko-cause ng pain. Kaya nga yung ibang klase ng breast cancer, kapag lumaki yung bukol, doon lang nadadiagnose, no? So, madalas, kung breast pain, hindi naman agad breast cancer ang iniisip natin. Pero, yun ang isa sa mga ay ko-consider natin, no, na parang kumbaga malala na diagnosis kapag narinig natin na merong breast pain. So, kapag nagkaroon ng breast cancer na nagko-cause ng breast pain, madalas ito yung aggressive na type ng breast cancer, inflammatory na breast cancer, no? So, kapag ganito, of course, dapat magpa-check up na tayo sa oncologist para ma-assess at para mabigyan ng karampatang lunas, no? Pero again, wag po tayong matakot, no? Dahil ang typical na causes pa rin ng ating breast pain ay hormone changes, which is normal, o kaya ay sa breastfeeding, no? Na of course parte na ng breastfeeding na magkaroon ng breast pain, no? Pangatlo, baka mga cyst o bukol na maaring mag-cause ng pain. Pang-apat, no, cancers, no, kasama yan no, sa mga bukol, no? At pang-apat na dahilan, pwede rin naman skin infections. Okay. So kung nagkaroon ng rashes doon sa area ng breast, maaari itong mag-cause ng pain. At panghuli, of course,
chest wall. So, ibig sabihin Chest pag wall. sinabi natin sa chest wall ay mga muscle natin, na ribs natin, hindi naman directly yung breast, pero maaaring umaabot doon yung pain. So, Akala mo lang yun yung nananakit. yes, 'no. So, maaari 'no, kunyari injury pala, sports related na injuries 'no. Even kapagka yung mga sa women kung hindi nagsusuot ng proper na sports bra, maaring magkaroon ng injuries sa mga ligaments na nagsu-support ng breast, maaari yun mag-cause ng pain. So, very important 'no, yung tamang sukat ng bra at pagsusuot ng sports bra. Dapat supported 'no, lalo na kung merong mga strenuous activities. Dahil kapagka nagkaroon ng problem sa muscles na sumusuporta sa breast, ligaments na sumusuporta sa breast, maaari yun mag-cause ng pain. 'Yan 'no. Maaari rin kung baka naaksidente. So, kung nagkaroon ng problema sa aksidente na injure, na-fracture ang ribs, maaari din 'no, na mag-cause yun ng breast pain, 'no. So, hindi yun tatapos na nandun lamang sa breast 'no, kaya tulad nung sinabi mo na baka yung mga lalaki ay makaranas din ng breast pain. So, maaari talaga silang makaranas din nito 'no. Tulad ng mga nabanggit, rashes, bukol, injuries 'no, maaari silang makaranas ng breast pain. Okay. Hmm. Actually maganda yung point na na-bring up mo, Doc Bien, lalo na siguro sa mga gustong maging active sa buhay. Alam naman natin napakahalaga talaga ng exercise. Kasi yung wife ko nagra-running siya, eh. So, importante yung tamang equipment na gano'n. I don't think recommended yung mga regular na bra na may wire lang or yung wala man tapos tatakbo ka dun. Eh, siguro nga kung nakakalog yan, feeling ko nga kung lalaki, ang equivalent niyan yung tatakbo-takbo kang gano'n tapos wala kang underwear, yung mga itlog mo kumalog na baka sumakit din, eh. So, baka sa babae sasakit din. Yes, 'no, gano'n lalo na kung unsupported 'no, nahahatak, nase-stretch ang mga ligaments at muscles na sumusuporta sa breast. So, talagang magko-cause siya ng pain. Hmm, Hmm. okey. So, Doc Pian, eto, sabi mo naman yung majority ng pananakit, eh, normal at mawawala rin in time. Mhm. Pero kailan natin kailangan desisyonan na magpatingin na tayo and kung nag-decide na tayo magpatingin, kanino tayo unang dapat lumapit? Hmm. Kung yung breast pain na nararanasan niyo ay hindi na akma do'n sa inyong panahon ng regla. So, kunyari nangyari 'yan, tapos na ang regla o kaya paiba-iba ang oras ng paglabas ng breast pain o kaya wala namang recent na injury, hindi supported naman kapagka nagso-sports, kumbaga nagsusuot ng sports bra. At wala namang recent na injury. Tapos meron napapansin na ibang simptomas bukod dun sa breast pain. Kunyari merong pamumula o kaya persistent na yung breast pain. Talagang sobrang severe ang sakit. Sharp na pain. So, kapag ganyan na hindi na tinatalaban ng mga pain reliever, nagtagal ng ilang araw, may kaakibat na ibang simptomas tulad ng pamumula o kaya nipple discharge, maaring clear o kaya bloody na discharge, dapat po talaga ipa-check-up na ito 'no, lalo na kung may mga nakakapare na kulani sa kilikili kaakibat ng mga simptomas na ito. So, mas maganda na ipa-check-up na ito. So, kung hindi pa alam kung anong diagnosis, maaaring magpunta sa ating primary care physicians or family physicians, general physicians para sa initial na assessment. Tapos, of course, gagawin ang mga routine na examination 'no. So, i-assess, of course, interview, consultation 'no. Kasama na doon ang physical examination. Wag po tayong mahihiya na lumapit sa ating mga doktor at sabihin kung anong nararamdaman na discomfort sa ating mga breast, 'no. Wag po tayong mahihiya dahil professional professional po ang mga doktor, 'no. Kailangan po itong gawin para ma-assess ang ating mga kondisyon. Okey. Of course, 'no, dahil kailangan talaga 'no, na lumapit sila at magpa-check-up. Correct. Mm. Okay. So yung access sa mga doktor super halaga kasi sila talaga yung magsasabi kung may concern ba talaga or puwedeng kumbaga passing lang Mm. pananakit na 'to. And madalas nating makita sa mga comments natin siyempre yung mga taong may concerns about budget, finances, tsaka yung mga expenses ng medical. So, ang mapapayo po namin 'pag gano'n, eh, kung walang-wala po talaga tayo, yung health center ng barangay niyo ang una niyong recourse. And kung, hindi naman kayang i-diagnose, i-treat dun and ire-refer kayo sa, ospital na siguro, yung mga public hospital natin nandiyan naman. Yun nga lang magtiyatiyaga ho tayong pumila ng konti. Siyempre, hindi lang po tayo ang tinitignan ng mga doktor natin dito. And sabi nga ni Doc Yan in a past episode, yung mga ibang test minsan nalilibre din o ibang treatment, eh. So, 'wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Usually meron tayong malalapitan unless siguro yun nga nakatira ka na sa sobrang liblib,
baka kailangang bumaba ka muna sa bundok tapos punta ka muna dun sa bayan-bayan, 'di ba? Anyway, yun yung mga possible na causes natin. Doc Pian, before tayo mag-wrap up, ano yung ma-advice mo sa mga kababayan natin na nakakaramdam ng ganitong pananakit sa katawan? Kung nakakaranas po kayo ng pananakit sa suso or ng breast pain, huwag po tayong mahihiyang magpatingin sa ating mga doktor. Lalo na po no, kung ang pananakit ay nagtatagal na, persistent o kumbaga hindi nawawala at may mga kaakibat na ibang sintomas. Mas maaga po tayong magpapacheck up ay mas maaga tayong gagaling. Eto ano, pahabol lang na tanong, kung ano, yung mga normal na breast pain, yung malapit na sa period or whatever, na alam mong yun lang talaga yun, hindi naman siya delikado, pwede bang mag-pain reliever para sa Yes. okey. No. So for breast pain na typical 'no, nga nakalimutan natin banggitin 'no, na majority ng mga pain ay ganito lamang dahil lang sa hormonal changes. So na makakatulong talaga ang mga over the counter na pain medications natin 'no. So like any other kind of pain reliever dapat lamang po ay ang pag-inom ay nasa tamang oras at kailangan may laman ang tiyan 'no, wag pong iinumin ng hindi na kinakailangan. So, kung ano lang ang in-advice sa inyo ng doktor ng pagte-take, ganun lamang po ang duration ng pagte-take. Para hindi tamaan ang ating kidneys, Yes. liver. Marami na tayong episode na nabanggit natin diyan. Si Dr. So, yung medical director natin na rehab doctor siya, kahit siya hindi siya masyadong fan ng super tagal na pagte-take ng pain medication lalo na kung hindi naman kailangan. Kasi nga ayaw rin niyang ma-damage yung mga internal organs natin. Yes. Anyway, ang dami na naman nating natutunan. Ang bottom line po, ang mga breast pain hindi naman dapat ikahiya o ikatakot dahil marami sa kanila cyclical at normal lang naman. Kumbaga, nasa part ng buhay ng tao talaga, lalo na sa mga kababaihan dahil may kinalaman sa hormones ninyo tsaka sa pagreregla. Pero, yun nga, pag medyo nakakaabala na, paulit-ulit, at hindi nyo na mag-perform yung daily tasks nyo, kailangan nyo nang i-consider talaga na magpatingin sa ating mga doktor. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our resident doctor and resource person, Dr. Bian Canlas. In behalf of my partner in health, Dr. Anthony So, kami ay magpapaalam muna, nagsasabing stay happy, stay healthy, at see you sa next episode. Bye-bye!